ilang mga Pilipino sa Qatar kahapon, March 28, matapos magsagawa ng umano'y hindi otorisadong political protest. Ayon sa pahayag na inilabas ng Embahada ng Pilipinas sa Qatar, nakikipag-ugnayan na sila sa mga lokal na otoridad upang makapagbigay ng consular assistance o tulong sa mga Pilipinong naroroon. Mariin namang nagpaalaala ang embahada sa lahat ng Pilipino na nasa Qatar na tumalimas sa mga alituntunin at patakaran sa naturang bansa pagdating sa pagdadaos ng mga pagpupulong at kilos protesta na may kinalaman sa politika. Yun na, mga ka-clear. Okay, so basahin natin to ha, kasi meron na pong pahayag ang DFA. Okay? 17 Filipinos in Qatar under investigation over political protest. That's March 29. Okay? 7:43 p.m. Anong sagot? Anong sagot? Ito nga, di ba? Dahil dito, instead na hindi na sana sila dagdag, sana hindi na sila dagdag, maging issue para sa Pilipinas, na natahimik, di ba? Ang relasyon ng mga OFW sa Qatar, dumagdag. Ba? So, another pag-iisipan, another effort, diba? Mula sa gobyerno ang dapat gawin. Yun eh. May this serve as a stern warning and reminder for other DDS supporters that different countries have different laws and culture. They cannot expect other race or the host country to adjust for them. Yeah, dapat alam nila yun. Okay, sabi dito, sabi ni DFA Yusek Eduardo Jose de Vega sa isang interview, no? Sa Radyo Pilipinas, 17 nga daw po na OFW ang iniimbestigahan ngayon dahil sa kanilang political activities. Okay, sana, maliban siyempre sa gobyerno, mga clear, makita naman natin ang tulong ng gobyerno agad-agad. Pero sana yung kanilang ipinaglalaban dito, ipaglaban din sila. Diba? Ipaglaban din sila. Kung yung iba po pa ay magrarally pa ngayon, di yung 17, sabi dito, kung yung iba pa ay magrarally pa ngayon, di yung 17 na iniimbisigan ngayon, baka mapikon ang mga Qatari, sabihin na, ganun pala, deport na namin kayo. Hirap, diba? Yung iba, 17 lang to mga ka-clear. Baka madama yung iba. Diba? Baka madama yung iba. Mga kababayan na alam naming may karapatan kayo sa Pilipinas, sabi. Iba-iba po ang panig natin sa politika. Pero pag nasa Qatar, hindi pwede eh. Hindi ito US na pwedeng sumali sa politika rallies. Diba? Yan. Na-detain. Ano mangyayari sa pamilya nyo dyan? Paano yan? Kung na-detain kayo, wala kayong kikitain. Ano mangyayari doon sa mga employers nyo? Diba mga ka-clear? May pinaglalaban kayo. May kulay kayo. Berde kulay nyo. Paano yung pamilya nyo? Diba? Paano yung pamilya nyo? Paano na yung zero remittance? Ang mangyayari kung nakadetain kayo, wala kayong kita, talagang magkakaroon kayong zero remittance sa pamilya nyo. Yung inaasam ng
itong iilan, hindi naman lahat po mga kaklira, na OFW na zero remittance ay mukhang mangyayari dito agad-agad sa 17 na i-detain sa Qatar. Ito pala under Qatar laws, under Qatar's law number 18 of 2004, unauthorized protests and demonstrations are illegal. With public gatherings and protests requiring approval from the government. Naku. Ito masakit. Penalties for holding illegal demonstrations in Qatar range from deportation. Paano na yung pamilya nyo kung ito mangyayari? Diba? Imprisonment for up to 3 years. And a fine of up to 50,000 riyals. Diba? Kano ba to sa peso, mga kaklir, ha? Tignan natin. Tingnan natin magkano ba yan. 764, mga kaklira. Wait. Paano na yung remittance nyo? Talaga, hindi na kayo makakapagpadala niyan. 50,000 Saudi riyals equals, riyal equals 764,850 Philippine peso. Ngayon, tanong natin, yung ipinagbunyo nyo ba? Diba? Ipinagbunyo nyo ba dyan? Matutulungan ba kayo sa ganitong klaseng gastusin? Diba? Welcome to Team Sam TV, your channel for the latest news updates. Here, we break down the biggest stories from around the globe, covering everything from breaking news to politics. Whether you want to stay informed or just catch up on what's happening, we've got you covered. So, don't forget to subscribe and hit that notification bell so you never miss out on the latest news. Join the Team Sam TV family, and let's explore the world together, one update at a time.